Hello po! For today's video ay magluluto naman po tayo ng pork hardinera ala tinderang kusinera. Yung mga ingredients po pala nito ay na-prepare ko na, kaya for today's video ay magluto na lang po tayo. Kaya tara, samahan niyo po ako at sisimulan na po natin. Una po natin gagawin, buksan na po natin itong kalan. Magpainit na po tayo nitong ating pan. Kapag mainit na po itong ating pan, maglagay na po tayo ng 2 tablespoon na cooking oil. Kapag mainit naman po itong ating mantika, ilagay na po natin itong dinurog po natin na bawang. Haluin lang po natin para po maiwasan na masunog. At hindi po natin ito lulutuin na masyado. At isunod na po natin ilagay ay ito pong isang pirasong sibuyas na hiniwa po natin ng maliliit. At ito po ay hahaluin po ulit natin. After po nating mahalo ng konting minutes, isusunod na po nating ilalagay ay ito pong 500 grams na pork giniling. After po nating mailagay, ito po ay hahaluin natin para mag-combine na po nito sa ating ginisang sibuyas at bawang. At para na ding maiwasang masunog po sa ilalim. Haluin lang po natin ito hanggang sa ito po ay mag-light brown. Kapag ganito na po, isunod na po nating ilagay ito pong isang pirasong carrots na hiniwa rin po natin ng maliliit. Isunod na po nating ilagay ay ito pong 100 grams na tomato sauce. Bali 200 grams po itong tomato sauce, bali hahatiin ko lang po. 100 grams lang po ang aking kukunin. Or ilalagay po dito sa ating lulutuin kasi kalahating kilo lang naman po na pork itong ating lulutuin. Pagkatapos po nating mailagay itong dalawang ingredients, ito po ay haluin muna po natin. Hanggang sa mag-combine na po dito sa ating pork giniling. At isusunod na po nating ilalagay ay ito pong tomato paste. Optional lang po ito, kung wala naman po kayo, okay lang po hindi kayo maglagay. May konti pa po kasi ako ditong natira, kaya sayang naman po, kaya ilalagay ko na po dito sa ating linuluto. Haluin po ulit natin. After naman po natin itong mahalo, isusunod na po nating ilalagay ay ito pong raisins. Bali, 50 grams lang po ito. Kung gusto nyo medyo marami, dagdagan nyo na lang po. At isusunod na po nating ilalagay ay ito pong 2 tablespoon na pickle release. Haluin po ulit natin hanggang sa mag-combine na lahat ng mga sangkap na linagay po natin. At isusunod na po natin ilalagay ay ito pong 1/2 teaspoon na asin. At maglagay na rin po tayo ng 1/2 teaspoon na durog na paminta. Haluin po ulit natin ito hanggang sa mag-combine na po yung ating linagay dito sa ating linuluto. Habang naghalo po tayo nito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po. Pa-like na din po at pa-click na din po ng notification bell para parati po updated sa mga bagong video ko pong i-upload. Salamat po. At maglalagay din po ako dito ng 8 grams na magic. Alam na po ninyo kung ano po yung magic. Haluin po ulit natin hanggang sa mag-combine naman po dito sa ating linuluto. Para po manamis-namis po itong aking pork hardinera, maglalagay po ako ng 1 teaspoon na asukal. Pero depende pa po yan sa inyo kung gusto nyo pong maglagay or hindi na. Para sa akin, mas masarap po kasi kapag medyo manamis-namis itong ating pork hardinera. At ilalagay na po natin itong 5 pirasong hotdog. Yung medyo maliliit lang po ito. Hiwain lang po natin ng maliliit. At ito po ay hahaluin po ulit natin hanggang sa mag-combine naman po dito sa ating linuluto. After po natin itong mahalo, after mga ilang minutes, ito po ay hahanguin na po natin or i-off na po natin yung apoy kasi luto na po ito. At ito po ay papalamigin muna po natin bago natin ilagay pa yung ibang isangkap na kailangan po natin dito sa pork hardinera. Alisin na muna po natin ito dito sa kalan para madali pong lumamig. Ilagay na muna po pala natin itong isang pirasong bell pepper na hiniwa po natin na maliliit. Sa bell pepper pala, pwede po kayong gumamit ng red at saka itong green. Dahil green lang po ang available ko po, kaya yan na lang po ang gagamitin ko. At maglalagay na po tayo nitong cheese na pinag-grated po natin. Imimix lang po natin ito dito sa ating linutong giniling or ginisang giniling. Mix lang po natin hanggang sa mag-combine na po itong ating grated cheese at bell pepper dito po sa ating mixture. After po natin itong mahalo, hayaan muna po natin hanggang sa ito po ay lumamig na po talaga. Kasi maglalagay pa po tayo dito ng itlog para hindi naman po maluto yung itlog natin, kaya kailangan po natin na palamigin muna po ito.
Prepare na muna po natin itong ating lalagyan, itong ating pork hardinera. Ilalagay na po natin yung pan-toppings natin dito sa ating pork hardinera. Pero bago po natin ilagay, maglalagay muna po tayo nitong dahon ng saging. Pagkatapos po nating mailagay po itong dahon ng saging dito po sa llanera, mag-brush muna po tayo ng mantika or butter para po hindi po dumikit yung ating toppings or yung ating mixture. Meron na po pala ako ditong nilagang itlog. Ito po ay binalatan ko na po at hahatiin ko lang po ito sa dalawa. Kasi isa ito sa mga itatoppings po natin dito sa ating pork hardinera. After po nating mahiwa po itong itlog, ilagay muna po natin sa isang lalagyan at iset aside muna po natin. Sunod naman po nating i-prepare ay ito pong pineapple tidbits. Pwede rin po kayong gumamit ng pineapple chunk dahil ito po ang available ko po kaya ito na lang po ang aking gagamitin. At ito pa po pala na carrots at bell pepper ay gamitin pa po nating pang toppings dito sa ating pork hardinera. Dahil malamig na po yung ating mixture kaya lalagyan na po natin ng 3 pirasong itlog. Ito po ay babatayin muna po natin bago po natin ilagay. After po nating mabati, ilalagay na po natin dito sa ating mixture. Dahil ito po ay malamig na. I-boost na po natin at pagkatapos po nating mailagay, ito po ay hahaluin po ulit natin hanggang sa mag-combine na po dito sa ating giniling. Pagkatapos po nating ma-mix ito, dito naman po tayo sa ating pang toppings. Maglalagay na po tayo dito sa llanera. Una ko pong ilalagay dito po sa llanera ay ito pong hiniwa po nating itlog. Dito ko po ilalagay sa gitna. Sunod ko naman pong ilalagay ay ito pong carrot. Sa magkabilang dulo ko lang po linagay. At isusunod na po natin itong pineapple tidbits. Bahala na po kayo kung ano po inyong gusto na pang toppings or design dito po sa ating pork hardinera. Dahil hindi naman po tayo masyadong maarte sa design, kaya para sa akin, okay na po ito. Sunod naman po natin gagawin ay ilalagay na po natin yung ating mixture. Punuin lang po natin dahil hindi naman po ito aapaw kapag naluto na. Or depende po sa inyo kung gaano po karami ang ilalagay nyo po dito sa ating llanera. Same process po sa mga natitira pa po nating llanera. Bale, nakagawa po pala tayo ng 4 na llanera. At heto na po yung ating nalagyan ng ating mga mixture. 4 po bale. At ito po ay tatakpan muna po natin ng aluminum foil para hindi po siya malagyan ng tubig habang ito po ay i-steam po natin. Habang nag-aayos po pala ako dito sa ating pang toppings dito sa ating pork hardinera, nagpakulo na po pala ako ng tubig. At sakto naman po, pagkatapos po nating mabalot, ito po kumukulo na. Kaya ilalagay na po natin itong pinag-prepare po natin na lulutuin nating pork hardinera. Ito po ay steam po natin ng mga 30 to 40 minutes. After 40 minutes, ito po, luto na po yung ating pork hardinera. Yung apoy po pala natin ito ay nasa high heat. Para makasiguro po kayo na luto na po itong ating pork hardinera, tusukin nyo muna po ito ng toothpick or barbecue stick. Kapag malinis na po yung ating barbecue stick or toothpick, ito po ay luto na. Itong isa po pala ay isasalin ko na muna po dito sa ating lalagyan para makita po natin yung ating toppings kung ano pong nangyari. Dahil medyo mainit pa po ito, kaya gagamit po ako ng kutsilyo para madali po nating matanggal dito po sa llanera. Kapag mainit pa po kasi ito, medyo madikit pa po. Dahil natuklap na po natin sa bandang gilid, kaya isasalin na muna po natin dito sa ating lalagyan. Kapag malamig na po pala ito, lalo na po kung lilagay na po natin sa chiller, madali lang po itong matanggal, kusang tumutuklap na lang po siya sa bandang gilid. Parang lechon plan lang po. At heto na po yung ating pork hardinera. Tanggalin na po natin itong dahon. At heto na po, medyo po natabunan po yung ating carrots at egg. Pero tatanggalin na lang po natin or lilinisan na lang po natin sa bandang ibabaw para maganda naman pong tingnan at lumitaw yung pagka-colorful. Gamitin na lang po natin itong kutsara para pantanggal po ng mga nakaibabaw po ditong mixture. Kumalat po yung ating cheese, nagpailalim po at heto na po. Ito po pala na resiping ito ay original na gawa sa Lucban, Quezon. Ito po ay similar lang po sa lasa ng embutido. Ang kahibahan lang po, ito po ay linuluto po natin sa llanera.
Samantalang yung embutido po ay binabalot po natin sa aluminum foil. Isa pa po ito na masarap pong panghanda kapag may okasyon, lalo na po kapag piyesta po sa ating lugar. Pwede po natin itong iprito muna bago po natin iserve. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tinderang Kusinera. Bye-bye. God bless us all.